Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Ate Mel and sa lahat po ng mga nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. No? Dito, iba't ibang klase po ng spiritual ang pag-uusapan po natin. And gusto ko lang pong i-shout out po no, yung isang kaibigan po natin, kabarkada po natin galing pong Canada. Siya po ang nagbigay po nito, which is I know na mahal ko po ang tinatawag po nating the Tree of Life. Kaya nga po lahat po ng mga kagamitan ko is sinukuan. So, sa inyo guys, no, sa lahat po ng mga tao dyan, mga antingero, shoutout po sa inyo. Alam kong bawat isa sa atin is nag-iisip na, no, kung minsan dito sa akin, sinusugod na ako. Pagdating sa astral, no, gusto nang agawin po yung kanong meron ako, no. And sa totoo lang guys, no, hindi natin kailangan mag-agaw sa kapwa po natin. Which is alam ko naman po talaga from the beginning, yan naman po talaga ang ginagawa ng mga taong maing laki, no? Palakasan po ng kapangyarihan. And out po ako dyan, no? Hindi po ako mahilig po sa ganyan, although marami nga sumusubok po sa atin. And sa awa po ng Diyos, I stand my ground, no? Mahal na mahal po ako ng kaligasan and para sa akin mahal na mahal ko din po ang aking Diyos Ama. Siya po ang may taglay po ng lahat po ng kapangyarihan po, no? And nasa sa atin po 'yon kung gamitin po natin sa masama or hindi, no? Ang sa akin lang everything actually is upward, wala pong downward, no? Kung gagamit ka man po ng downward, no, lahat po 'yan mahihigop po ng pamilya mo, ng mga sumusunod po ng mga generation mo. So kung meron ka man pong kapangyarihan po or talaga pong makikiusap po ako na gamitin mo po siya sa tamang pamamaraan po, no? Yung tinatawag po natin na kasi yung pataas ba? Kasi ang mundo po natin is actually made of paitaas siya. We are all sons of God or we are God by itself nga po. So, ang Ama talaga is about sa pag-ibig. Ang Ama po is about sa tinatawag po natin na extension. So, I know naman po ang ina po natin is like, mayroon po tayong tinatawag po natin na life cycle. Kaya nga po, may namamatay, may nabubuhay, no? And, pero since now we are all spirits, so we have no beginning and we also have no end. So, kahit nga po, sabihin ko nga sa inyo, kahit po mapatay mo ang isang tao na yan, actually, is like, ang pinatay mo lang po sa kanila is yung body niya, yung sasakyan niya. But never the spirit, never the soul. So, sa akin, isa po ito sa pamamaraan po na kung saan maiwasan po natin yung tinatawag po nating forever karma. Ito po yung tinatawag po natin na yung kasalanan po ng ating mga magulang, karga-karga po natin. Very easy po siyang sabihin pero napakalalim po siya, no? Ito na po yung tinatawag nating sumpa, curse kung saan mula pa sa generation to generation, no? From Adan to Eva, sinumpa na po sila ng Diyos, no? And pero sa akin ang Diyos po is marami po sila, no? And sa ngayon po, kasi sabi ko nga sa inyo, kasi tinatawag po natin ang channel na to is pag-usapan po natin yung iba't ibang klase po ng yung tinatawag nating kapangyarihan po, no, na kung saan base kagamitan po siyang pang-espiritualan. Meron po akong i-share sa inyo guys, no? Ito ay para sa lahat po ng mga tao na mahilig po sila sa sabong, no? And although marami pa siyang pamamaraan po siya gamitin sa iba't ibang klase po, pero ito po talaga para sa sabong. Explain ko sa inyo po paunti-unti. So stay tuned po hanggang the end kasi later ko po ibibigay about po sa manok, no? So guys, no, ang kukunin po ninyo, no, or sabihin po natin, no, kung nakakita po kayo ng kahoy na yung sanga lumusot po doon sa kabilang kahoy, tapos yung nakita mo yung sanga po niya kinain po totally ng kahoy na yun, and then itong doon sa sanga niya is buhay pa siya, yun po ang tinatawag po nating tagusan. Explain ko sa inyo guys. Ito yung sinukuan na babae, no? Okay, kaya may pangalan, may ano po siya, may tanda po siya. So, kung makita po ninyo guys, ito po yung unang kahoy, no? So, either way, makita niyo magkahiwalay po sila. Pero totally, yung lumusot po na kahoy, ibang kahoy po talaga, no? And, ganito po siya, no? So, kung makita niyo ito, no? So, eto,
kung makita ninyo siya na itong sanga na to, luminusot po siya doon sa kabila. So, buhay po siya. Sabihin po natin na, yeah, that's enough, no? Like, paglusot po niya doon sa kabila, buhay pa rin po yung isang sanga na nandoon. Pero makikita po niya, ito yung pinaka-main. Ito po yung nilusutan niya. So, mayroon na po yung tinatawag po na ordinaryong lakas, no? Na hindi po talaga siya pwedeng sumpain ng kahit na anong klase pong panangga, no? Ito yung tinatawag po nating lagusan, tagusan, ano? And marami po siyang kapangyarihan po na dala. Nandyan na po yung pwede pong manalo ka sa kaso, no? Pwede din po siyang, pwede mo siyang gamitin pag nag-exam ka. So, para pong ang pangalan mo, lulusot po siya doon sa mas marami pong, mas marami pong pangalan. Yung sagot mo po is mas makikita mo, mas umaangat po siya sa tinatawag po natin na mas marami sa karamihan. And ito din po yung pwede ka pong mag-travel. Halimbawa po na nahihirapan ka pong mag-travel. Sa mga tao po na kulang po sa dokumento, sabihin po natin na nahirap po silang kumuha ng mga dokumento, o sabihin po natin na illegal entry po sila doon sa isang lugar na yun. Kung gusto talaga po nilang makakalusot, pwede po itong magamit, no? Since na, ito guys, yung parang nahihirapan ka pong mag-apply, yung parang ang dami pong problema, hindi ka po makakalusot-lusot, no? Ito po yung gamitin nyo. Ang pinakaano na to is yung kahoy po na luminusot. Halimbawa po, ito po yung sanga niya na luminusot po doon sa kabilang dulo. Ito po buong kahoy na to is makukuha mo siya. Pero yung lumusot doon is yun na po ang konti lang kasi alam ko na pero ito mas marami to. So ito po yung foundation mo. So luminusot ka po doon sa kabilang kahoy, sa loob po ng kahoy, and yet buhay ka pa doon sa kabila. Ito po yung tinatawag natin na natural po talagang panangga or natural po na kapangyarihan. Ngayon, kunin mo lang po yung doon sanga na yun at yung isang kahoy dito na luminusot, kuha ka din po dyan, tapos kuha ka po ng sanga, tapos pag-isahin mo. Pwede mo siyang ilagay po siya sa maliit na bottle or pag-isahin mo siya and then i-bind mo po siya sa katawan mo. Ayun po ang tinatawag po nating lagusan, no? So, when actually pwede mo siyang ibabad, pwede mo siyang ihilamos, no? Halimbawa po is like kailangan mo talagang makalusot ka, so ibabad mo lang po siya doon and then ihilamos mo po siya. And then pagdating naman po doon sa kaso, like makakalusot ka po sa kaso. But sa akin guys, tinutulungan ko lang po yung talaga pong hindi totoo yung kaso na isinampa sa kanya. And pwede din po yung mangyari, no? And eto naman pong dulo, yung tinatawag natin na sanga, lahat po dun, sanga, dahon, pwede mo siyang magagamit. Now, tingnan naman po natin yung luminusot. Diba sinabi ko sa inyo, lumusot siya dito sa kabila, sa kahoy. Eto naman pong sanga neto na hindi po siya nakikita. Yun po ang tinatawag nating natural na tagabulag. Kasi po, buhay po siya pero nasa loob po siya ng kahoy. Iyon po ang tinatawag natin na nagtatago siya sa loob po ng punong kahoy and buhay po. Yun po ay totoong tagabulag, no? So, etong mga na to guys is like parang sa akin amazed po ako talaga po, no? Salamat po sa aking mga gabay at pinapakita po nila sa akin, minsan pinapaliwanag po nila kung ano po paano po siya gagamitin. Now, by the end po, paano mo siya gagamitin sa manok? Well, etong klase po na anting-anting, para po ito talaga sa sugal. Yung makakalusot ka. Makakalusot numero mo, makakalusot tanong mo. Siguro pwede sa luto. And caution lang po guys ha, kasi hindi po ako masyado sa sugal. Hindi ko po kayo encourage po na magsugal. Kasi po, actually kahit noon, meron na po ako niyan sa manok. Hindi ko lang po talaga kasi alam ko po ang tao kapag ka nanalo, lalo pong nalululong sa sugal. And ang sugal po talaga ang pinakamasamang bisyo sa buong mundo kasi po lahat po yan iuubos, no? Hindi katulad po na ang bisyo mo, kapag ang bisyo mo is like inom lang, kasi pag nalasing ka na, okay ka na. Pero pag nasugal ka kasi, yung mind mo kasi guys, nababayin po doon, mangutang ka at mangutang ka at mangutang ka, para lang po talaga doon, para lang po ikay mabaon. But for the sake of this video po, no, for the sake of sa atin pong lahat po, no, we cautious lang po sa mga tao po talaga po na ganyan, no. Pero meron pong ganito, no, and meron po siyang interval. Halimbawa ngayon,
ginamit mo siya, dapat po meron siyang 3 weeks, meron siyang 3 months to 3 years. Pero at least po 3 months ang pinakamatagal po dyan. Na dapat po pahingahan po ninyo yung ginamit nyo. Kasi once po kasi nagamitin nyo, let's say for example, gamitin ninyo siya ngayon and nanalo po yung manok ninyo, dapat po may pahinga po siya. Kasi ang lahat po ng lakas nun, nandun po dun sa manok. And kailangan po itong manok na to, kailangan po talaga po niya makapagpahinga para po magagamit po siya next time. Kasi ito kasing nilagay niyo dito, halimbawa po, itong ano ninyo, and nilagay po siya ninyo sa manok, and magiging, ano na po siya, yung lakas po noon, yung lakas po ng energy noon na tumusok doon sa, sa kahoy, talaga pong ang kaaway po nung manok nyo, talaga pong lusot po yan kaagad, no? Tusukin po, tuhugin po yung manok ng kalaban. But then, ang gagawin po talaga ninyo guys, no, like, kailangan niyo kasing magkaroon ng disiplina. Kasi ang sugal kasi sa akin is like nakakasira ng isip. So, kailangan niyo magkaroon ng disiplina sa sarili niyo. Kung gusto niyo talaga ninyong control. Iba kasi yung sugal po guys na control niyo. Iba din yung tao na kinukontrol ng sugal. Parehas lang po ang ano niyan. Kahit na ano pong sa buhay po ng mundo natin. Dalawa po yan. No? Yung kinokontrol ka ng sugal, or ikaw control mo ang sugal, pwede yung ikaw kinokontrol ka ng asawa, tapos or ikaw control mo yung asawa, no? Parang ganun lang. Para sa akin po is like way good, no? Yung bagang turutansyahin mo. Kung magsugal ka kasi, dapat tansyado mo. Dapat alam mo kung anong isugal mo, kung kailan, at saka magkano. No? And the next time po niyan, talagang the next time po magre-ready ka naman po ang manok mo, pahingahin mo, alagaan mo na naman po siya. And then the next time po na talaga pong para po sa pinakamalakihan, yung tinatawag po nating dirbihan. Yun guys, actually, ang mga tao pong ganun na controlled ang mind, sila po yung makikita mo talaga pong successful. No? Talo ka po guys, talo po ang pamilya nyo kapag kayo'y kinokontrol po ng sugal. Kasi ang kahit na anong sobra, hindi po siya maganda. So, paano po ninyo siya gagawin? So, ito'y caution ko sa inyo, no? And, pagka nakakuha po kayo ng ganitong klaseng kapangyarihan, although mayroon kayong kapangyarihan, dapat po pahingahan nyo. Okay, so paano siya gagawin? So, unang-una sabi ko nga sa inyo, so ito bagang pulbo niya, itong pulbo. So, i-grate po niyo siya ng pulbo, and then after po, ibabad po siya sa tubig. Now, ang tubig dito, ito yung pinaka-trick. Ang tubig dito, hindi siya ng normal na tubig. Yung tubig po, galing po sa kawayan. So, kung meron kang daso or tinatawag nating bagakay, yun po ang pinakamatibay. Bagakay po, no? Kahit nga po, bagakay lang po ang i-cover niyo sa manok ninyo, paliguan po ninyo yan, epektibo na po yan. Alam niyo kung bakit? Kasi po, ang tubig na pinaligo ninyo is nasa loob po siya ng bagakay na hindi po nakikita ng tao. Pero, visible, hindi, pero meron siyang laman sa loob. Ang bagakay po mismo, talaga pong pangontra yan sa lahat po ng klaseng masasamang espiritu. And, pero kung wala po, pwede po ninyong gamitin ang tinatawag po nating sa kawayan. Kawayan, okay na po siya. Ang bagakay lang ha, kung wala kayong ganito, pwede din po yun. Alam niyo yung cover po ng bagakay? Yung nakatakip po sa bagakay, di ba may takip yan? Parang kung titingnan niyo yung kawayan, meron siyang takip. Yun po doon. Yun po is ang isunugin po ninyo yun at ilagay din po sa tubig and doon po paliguan po ninyong manok. Tubig din po ng bagakay. At least po, pahaluan po ninyo ng tubig ng bagakay kahit por paano. Or ito po ang bagakay po iniinom nyo. Now, kung ito kayong about tagusan, so itong kahoy na to, so magkuha po kayo ng something maliit doon sa sanga, maliit din po dito sa mula sa kahoy na pinaglusutan niya, and then pag-isahin po yun, pagkatapos po is balutin po ninyo siya sa tela and ibabad po yun sa tubig. Doon po ninyo paliguan yung manok. So, kung meron po kayong bagakay po or tubig po sa bagakay, ihalo po ito doon. Mas matibay po siya. And then, yan, babad niyo. Then, kinabukasan dapat po, kayo po ang hahawak ng manok nyo. Papunta doon saan po ng dulo. Halimbawa, 5 manok kayo. Kasi sa akin, 3, 5, 7 manok dapat iano nyo. Huwag kayong kumuha ng 2, huwag kayong magdala ng 2, huwag kayong magdala ng 4, huwag kayong magdala ng 6. Alam nyo kung bakit? Kasi once po na 3 or isa
isang manok okay lang. Kasi yung manok niyo, dapat walang pares yan. Kasi ang kukunin niyo yung pares, yun, natatalunin niyo. Dapat hilaan niyo yan. So, magiging dalawa yung manok niyo. Kung dalawa ang dala niyo, hindi pwede yung tatlo. Kasi kayo po ang mahihila nun. So, dapat isa, tatlo, 5. Then, guys, caution lang din po to. Hindi po ako nagsusugal kahit kailan. Ang alam ko lang po dito is mechanic po siya kung paano po siya gagawin. No? And sa akin, I'm also excited kasi nga kukunin ko ngayong Semana Santa, ngayong Friday, no? Yung tinatawag po nating tagusan. And more on sa akin, more on ano ako sa yung gustong umalis po, no? Gustong magtrabaho pero hindi po sila makakaalis-alis. Gustong mag-exam pero hindi po talaga makakalusot-lusot. Etong tinatawag po natin na pwede din po namin sa lasto, kami na mga may nanay na umaasa din po kahit papano, baka po lulusot yung numero namin. So, ito po guys, ang i-share ko sa inyo sa ngayon po na panahon po ng Semana Santa. Magandang araw po sa ating lahat po.